Sila ang MSMA, mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan, Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA, walang inuurungan kahit pa na sino. Lalo meron kang maling tinatago, katotohanan ang kailangan nila dito. Kung ayaw mong patamaan ka ng grupo, sila ang MSMA, totoo at walang tinatago. Lahat isisiwalat, lalo pag mali ang pinapakita mo sa tao. Loyalista, katapatan para sa bayan, katotohanan ang kailangan. Sila ang grupong may paninindigan, totoong pagtulong, yan ang gusto nilang ipakita. Katotohanan ang gustong ibalita, maayos at walang imbento. Di tulad ng iba, mga puro lang kwento. Dala ang katotohanan, ayaw sa mali, galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA, sila ang MSMA, mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan, Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA, dala ang katotohanan, ayaw sa mali, galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA, sila ang MSMA, mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan, Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA, ito ang samahan ng mga kaloyal. Matibay ang pundasyon parang bakal, Marcos Social Media Alliance. Walang makakatakas na mali sa bayan. Tulong-tulong, samahan na maganda ang isusulong. Yan ang MSMA, di uurong, basta nasa tama ay susulong. Lagi merong sagot, kada merong mali, mga baluktot na sistema ay magagapi. Sila ay tunay sa tunay, totoo sa totoo, samahang mas lalong tumibay. Stronger and better, yan ang samahan, pinahawakan nila. Marcos Social Media Alliance, MSMA, dala ang katotohanan, ayaw sa mali, galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA, sila ang MSMA, mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan, Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA, katotohanan, ayaw sa mali, galit sila sa manloloko. Yan ang MSMA, sila ang MSMA, mas pinalakas, maganda ang dalang katotohanan. Totoo para sa bayan, Marcos Social Media Alliance. Sila ang MSMA. Magandang umaga at hapon at gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa episode 194 ng UKP, Ulat, Komentaryo at Payo. By this time na nagla-live po tayo, I will have been in school waiting for my next class, but still busy with the lessons because we have several weeks remaining for us to be wrapping up the first semester. And ngayong hapong ito, nais ko po magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta at tumutugay guys sa Spokesjet channel at syempre sa aking mga kuya sa MSMA dahil kayo ay nagtuturo sa akin na magkaroon ng paninindigan. At ngayon ay nagpapasalamat din ako dahil sa nag-increase na po ang ating views. Kaya salamat din sa aking mga kuya na nagtuturo sa akin na kung paano pagandahin ang bawat LS at kung paano mag-improve. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon tumatama tayo, lalo na sa una. Kaya tama ang sabi ng aking mga kuya na kailangan talaga mag-level up. At ngayong hapong ito ay aking tatalakayin ang tungkol sa issue tungkol sa dating senadora na si Laila Norma Magistrado de Lima Bohol, or better known as
Senator Laila De Lima, ex-senator. And puntahan po natin ang ating memory bank. Okay. Siya ay nag-graduate ng Lasal sa kursong sa liberal arts history. At pagkatapos nun, siya ay nag-aral sa San Beda nung siya ay makapagtapos ng 1980 at siya ay nakapasa ng bar noong 1985. 8th place pa nga. At siya ay naging election lawyer in the public sector and siya ay nagpatuloy doon sa private practice bago siya naging Commissioner on Human Rights and eventually naging Secretary of the Department of Justice noong panahon ni Noynoy Aquino. At siya ay nanalong senadora noong 2016 under the banner of the Liberal Party. Oo, at siya ay naging instant na kritiko ni Pangulong Triple X President Rodrigo Roa Duterte sapagkat napaka spotty at napaka gulo ng human rights track record nitong si PRRD. Kaya talagang naghanap ng butas itong si XXX-PRRD para si Laila De Lima ay masangkot sa drugs. And it is widely believed na si Laila De Lima ay nag-facilitate ng yung pagbebenta ng drugs sa National Bilibid Prison para siya ay maging senadora. Syempre kailangan niya ng pondo. Alam naman ng lahat na si Laila De Lima ay limitado ang kanyang mga pondo. Dahil sa kanyang salin, wala pang 10 million ang kanyang net worth. That is assets minus liabilities. And we can take a look at the salins of senators and congressmen, congresswomen sa archives ng Senate and Congress. Si Laila De Lima, as far as we can remember, she was issued a warrant of arrest. Okay, and she was arrested in the Senate Hall. Okay, doon mismo sa Senate Building sa Pasay. Oo, at siya ay nahuli on a Friday doon sa pook na yon. Okay. At noong petsang yon, February 17, 2017 ay sumuko si Laila De Lima dahil na-charge siya ng 3 counts of drug trafficking. Oo, actually sumurrender siya noong February 24. Okay. I apologize. February 17 kinasuhan. At since then ay nakulong si Laila De Lima doon sa PNP Custodial Center na kung saan nakakulong din noon ang mga nooy senador na sina Bong Revilla, Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. At ilang taon na roon si Laila De Lima sa preso, sa kustodya ng PNP. At bagamat siya ay nakadetine ay mayroon pa rin siya mga privilege. Halimbawa, tumanggap ng bisita, magpadala ng written messages, dispatch ang tawag doon, o lalo na siya ay senador noon. At siya ay dinadalaw ng kanyang pamilya once a week at nagbimisa pa nga every Sunday. At marami rin ang dumalaw sa kanya, pati ilang mga Amerikanong senador at ilang mga kaalyado niya sa Liberal Party. At itong si Laila De Lima ay natanggihan ng ilang beses na mag-bail. Oo. At hindi pa siya nalilitis ng husto. Kaya siya ay umaangal ng political persecution. Kaya ang ICC at ang UN ay talagang nagglamor na siya ay palabasin at maging ang mga ilang mga human rights advocates. At kaya naging punitive ang kondisyon
kay De Lima, naging very inhumane. Bagamat siya ay binibigyan ng pagkakataon na magmisa, siya ay hinahatiran ng pagkain, siya ay nagkakaroon ng bisita, siya ay pinapayagan na magsulat ng mga written message. At yung mga Twitter niya, yung mga social media account, gumagawa nun ng kanyang mga staff. Si Laila De Lima ay hindi binibigyan noon ng pagkakataon na magkaroon ng radyo, magkaroon ng TV, laptop computer at saka telepono. At saka ilang beses na siyang tinatanggihan na bigyan ng medical attention. Ngunit may mga pagkakataon na siya ay nakapupunta ng ospital for check-up and for her medical conditions. At ang nakaaawa pa nito, bagamat I do not really like the lady, nakaaawa na ang kanyang ina na si Mrs. De Lima na nakikipaglaban sa isang sakit at tila tinatamaan na ng demensya ay hindi alam kung ano nangyayari sa kanyang panganay na anak. Kaya bagamat marami ang ayaw sa senadora dahil sa kanyang inaasal, sa kanyang mga gawi, ay sa tingin ko may karapatan siya na mag-post ng bail sapagkat hindi siya na bibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. Okay, na-acquit siya sa first 2 drug cases. Oo. At yung sa isang count ng bribery, na-acquit din siya. Mga ilang count yun, basta. And isipin natin, Laila De Lima, although malaki ang asunto niya sa drugs, sa tingin ko, it is just right na bigyan siya ng bail. Bakit? Unang-una sa lahat, hindi pa proven ang guilt ni De Lima sa pangatlong kaso. Hindi siya binigyan ng due process. Bagamat galit ako dito kay De Lima, I see her as a mother, as a person, as a daughter wanting to be free due to her advanced age. She is 64, by the way. She turned 64 on August 20. Last August 20. She was born in 1959. And besides, matagal nang hindi nakakapiling ni Laila De Lima ang kanyang 2 anak na sina Israel at Vincent. At sa totoo lang, ang bail na 300,000 pesos, kayang-kaya ni De Lima yan, given her salary also as a senator. And although she is from a different political party, walang karapatan ang pamahalaan na to keep her there unless she is indeed guilty. So, if Laila De Lima is guilty, then she should spend the rest of her life in jail without any prodding. Okay. But kailangan based on evidence. But if Laila De Lima is free, then at least this would be good because we have to respect her seniority, her advanced age. And it's right that even though she is an opposition figure, she has to be accorded the same respect and due process accorded to ordinary citizens, Filipino citizens. Ito naman kasing si Pangulong Duterte ay sa nakikita natin ay personal ang kanyang vendetta. Kaya ikinulong niya si De Lima. But I am not saying that De Lima should be totally released, totally vindicated. It should still depend on the evidence on hand. At mabuti na lang, okay, kapag nakalabas si De Lima soon, that means she will be spending her Christmas outside of prison.
for the first time in 6 years. But she would have to attend trials. She is not allowed to go to any foreign country unless for a very, very valid reason. And if she does have to go abroad, she has to post a bail bond so that she would not be considered a flight risk. Of course, De Lima would not be escaping her accountability sa kaso, if ever there would be. Because just like before, she would be fighting tooth and nail. And for our government, kapag napalaya si De Lima, that means that somehow respect for human rights would be held in high esteem. But we are not totally for Laila De Lima, Kwitaw lang. This is a reminder that let us let the courts decide whether she is guilty or not guilty. That is why there is such a thing as judicial independence. Nobody should have to exert influence over the courts because the courts are independent. Okay, so that means if Laila De Lima is going to post bail, she may be free, but she cannot totally escape the drug charge, the remaining drug charge that she is currently facing and battling in court. And ang mga nabigyan din ng bail, by the way, ay sina former Bucor Director Franklin Bukayo, ang bodyguards niya dati na si Junel Sanchez at Ronnie Dayan, at si Jad Dera o Jose Adrian Dera. At ang nag-sign ng petition for bail, ang nag-approve ay si Presiding Judge Henergito, G-I-T-O. Henergito, rather. At ang pagbigay ng bail kay De Lima ay maaring i-trace din sa pag-recant ng testimonies ng witnesses. Maaari. But I cannot say that it is totally the cause. Okay, but there is a relation. Okay. And okay. Ayon dito kay Attorney Bonnie Tacardon na abogado ni ex-Senator De Lima, ay kailangan pumunta sa Camp Crame itong si Laila De Lima para mag-undergo na procedural steps para siya ay mapalaya. Okay. Wala na sa kamay ni Duterte ang kapalaran ni Laila De Lima. Bagkus, nasa kamay na yan ng korte. And as an independent thinking body, the judiciary through the court should be fair in trying the case of Laila De Lima. And so that means Laila has to appear in court to state her side of the story. If she is released, then well and good. But that doesn't mean that she will be back at the Senate. It will still depend on the voters. If they don't like her, then that is partly her fault. But I doubt that she will go back to the Senate because it can be said that all she wants is a peaceful life. And so sana sa issue na ito ay ma-realize ng ating mga korte na dapat katotohanan ng manaig sa paglilitis ng isang kaso. At dito rin pumapasok ang aspeto ng human rights because kapag ang isang tao ay matagal nang nakadetine at siya'y matanda na, siya'y nasa senior years, at lalo na kung may sakit, huwag nating pakaitan ng pagkakataon na mapalaya ang tao. Nang sa gayon, ay kahit nagkasala ito, granted na nagkasala, ay batas pa rin ang iiral at magtatakda kung siya nga
ay nararapat na palayain o hindi. Ito po si Spokesjet na nagsasabing walang ibang magmamahal sa ating bayan kundi tayo ng mga Pilipino. Agyamanak, ket Diyos ginakit ayaten kada kayo. Marcos noon, Marcos ngayon at Marcos magpasawalang hanggan. Suportahan po natin ang MSMA na nagturo sa akin na maging tough at maging balanse sa aking pagkokomentaryo. At higit sa lahat, ipagmalaki ang kagandahang ginagawa ng ating pamahalaan. Maraming salamat po muli at kita-kita po tayo bukas, Wednesday, live po tayo this time. And Thursday, magbabalik po ako pero re-recorded also. Kaya abangan po ang UKP, Ulad Komentaryo at Payo, 2 p.m. po, Mondays to Fridays. And Saturdays, ang The Ilocano Educator Show. Take care always and be happy and choose to do. Bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokesjet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokesjet Channel, puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabuti yan. Walang bias at maling gawain, walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian, kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokesjet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokesjet Channel, sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokesjet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokesjet Channel, walang kinatatakutan, basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ikay mapapalaban. Walang atrasan sa balitaktakan, basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwalat lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Spokesjet Channel, asahan mo, balitang totoo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokesjet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Spokesjet Channel, sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Spokesjet Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan.